Praise the Lord. I know a name. Do you know a name? Na nagligtas po sa atin. Do you know a name that healed us? His name is? Palakpakan po natin siya. Jesus is alive. Alam niyo ho, I hope wala na pong nagbabatian ng Happy Easter. Yung iba baka hindi nyo maintindihan. Let me explain first. No? Marami hong nagdidiwang po ng Easter po ngayon, pero wala pong Easter sa Bible. Wala pong kinalaman si Bugs Bunny at saka yung mga itlog sa pagkabuhay maguli ng Panginoon. Batiin niyo po yung bawat isa ng Happy Resurrection Day. No, ito po ang pag-celebrate natin ng resurrection ng ating Panginoon. Ang Easter po ay sa Bible, sa Old King James, Acts 12:4 lang po na italayan. Na sinadya po, no, because of the pagan practices po noon pa man. Pwede nating ipakita, please. No, sa Acts 4:12, makikita niyo po dyan. Sa King James Version, makita niyo po yung intending after Easter. Ang Easter po dyan sa Greek, sa pagkaka-original na sulat ng New Testament is Greek is Pascha, means Passover. Kaya nagkaroon pa ng New King James. Pagdating po sa New King James, yan po ay Passover na, yan po. Passover na po. So, wala pong Happy Easter. Maliwanag ho ba? Parang Pasko lang yan, walang Santa Claus. Akala mo lang meron. No? Praise God po. Sino po ang masaya na ang pinaglilingkuran at sinasamba po natin ay Diyos na buhay? Hindi po siya kahoy, hindi po siya kapag nasusunog ang bahay, nililigtas po. No, kasi kami kailan lang 2 days ago, nasunog po yung bahay nila dahil deboto daw po siya, niligtas siya yung una, yung mga santo po niya. At sabi pa niya, kinakailangan daw niyang iligtas. No, dapat tanggapin nila si Jesus. No? Well, anyway, kayo ho ba ay natutuwa na siguradong ligtas kayo dahil buhay ang Panginoon? Amen. Kaya nga po sa ating pong sa buong tema po na ang buong Abril po pag-aaralan po natin. Kung matatapos po natin to kung di pa darating ang Lord, alam niyo bang malapit na dumating ang Panginoon? Amen. May 9 kay. Ati ko pa lakad, pastor. Di ba lakad, lumakad ka at malakwa na ka pa. But malapit na po dumating ang Lord and we need to see ourselves and stay victorious. Kaya ang ating pag-aaralan po ngayon is about a victory in Jesus. Did you know na ang bawat Kristiyano, bawat isa po sa atin na tumanggap sa ating Panginoong Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay ay matagumpay na ho tayo. Yes, tayo po ay dumadaan ng pagsubok. Minsan nagkakasala, minsan nadadapa, but it doesn't mean that you are a loser. You are still a child of God. At hindi po nababago yon kung hindi ka tatalikod sa Panginoon, kung hindi ka nag-enjoy sa kasalanan, ikaw pa rin ay matagumpay dahil kay Kristo. Dahil kahit sino po maraming problema, kahit sino po meron pong pagkakasala, meron pong mga nadadapa, pero mga Kristiyano lang na kahit bumagsak po ang missile from Iran dito, alam mo, hindi ka matatakot dahil alam natin na pagmulat ng ating mata, nasa langit na po tayo. Amen po ba? Sabi ng sabihan ng pastor, ano mga kamatayan ni Pisabian. Alam niyo po, hindi na tayo dapat matakot sa kamatayan dahil pinagtagumpayan na po ni Kristo ang kamatayan. Amen po ba? Sabi po sa Hebrews 2:14-15, Hebrews 2:14-15, sabi po dyan, since the children have flesh and blood, tayo po, meron daw flesh and blood, he too, yung he po dito, Jesus too shared in their humanity, so that by his death he might break the power of him who holds the power of death, that is the devil. Siya po ay nagkatawang tao upang sa kanyang kamatayan sa krus, matalo niya, magapi po niya, ang may hawak po ng kapangyarihan ng kamatayan, walang iba kundi ang diablong, sabi po dyan, and free those
no, napalayain daw po ang who all their lives were held in slavery by their fear of death. Ang ibig sabihin po dito, kapag Kristiyano ka na at alam mong ikaw ay ligtas dahil kay Kristo, dapat hindi ka na natatakot sa kamatayan. Amen. Kahit po mag-lockdown muli, katulad po nung nakaraan, maraming natakot, pero ang tayo po sa Calvary, nagpatuloy po sa pananambahan. Dahil kapag ikaw ay na kay Kristo na, hindi ka na dapat takot sa kamatayan. Amen. Siguro po sa atin dito, ako po yung pinakamaraming karanasan na muntik nang mamatay. Lalo na po last year, no, 2025, talaga po hanggang October, dinudugo po ako. It's only by the grace of God kung bakit po ako buhay. And I know, hindi po ako natatakot sa lahat ng kamatayan na hinarap ko na ICU. Marami pong nangyari na sa akin bilang dialysis patient for more than 19 years. But ang sinasabi ko kay Lord, Lord, kung may plano ka pa, kung may purpose pa ang buhay ko, magtatagumpay ako sa ICU ito. Amen. Lahat ng problema, wag nating questionin ng Lord, bagkus po, consider it pure joy whenever you face trials of many kinds. Maging magalak kayo kasi nga po madidevelop ang ating perseverance, yung ating faith, at magmamature po tayo. It's for our good. All things work together for good to them who love God. No, ang lahat ng nangyayari po sa atin kahit hindi maganda ay para po sa ating kabutihan kung mahal mo ang Diyos. Do you love God? So, dito po sa 1 Corinthians 15:57, sabi dito, but thank God, He gives us victory over sin and death through our Lord Jesus Christ. Let's pray. Our loving Heavenly Father, we just want to thank you, Lord, for this wonderful Sunday na sa araw pong ito, Lord, inaalala po namin patuloy ang iyong tagumpay sa krus, ang iyong tagumpay sa kamatayan. Salamat po, Panginoon, at namatay kayo para sa aming mga kasalanan. Salamat po sa kapatawaran at sa buhay na walang hanggan. Dalangin po namin sa aming pananahambahan ngayon, Lord, ay tunay po namin kayong mapapurihan, mapasalamatan, at maluwalhati sa ginawa niyo po sa krus, Lord. Hindi man kami karapat-dapat, ngunit pinili niyo kaming mahalin. Kaya kayo po ay nagbigay ng inyong buhay, nagkatawang tao, naging tao, at sa pagiging tao niyo, Lord, inihandog niyo po ang inyong buhay, ang inyong katawan sa krus ng Kalbaryo upang kami ay maligtas. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo nga po, Lord, ang salita, ang mga salita na amin pong matatanggap po ngayon. Open the eyes of our understanding that we may receive, Lord, your full message, your full blessings from your word. Pagpalain niyo rin po, Lord, ang mga naka-online, lalo na po ang mga first-timers po namin dito. Let them know that it is not an accident na nandito po sila ngayon at naririnig po nila ang iyong banal na salita. Let them know that you love them, that you have a wonderful plans for their lives. And as I declare your word, Father God, I declare healing, deliverance, salvation in Jesus' name sa bawat isa po sa amin. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Now, medyo bibilisan ko po na 11:01 na po pala. Nag-intro pa lang ho ako. But anyway, sabi po dyan, sa binasa po natin, salamat sa Diyos, no? Tayo po'y binigyan ng tagumpay over sin and death through our Lord Jesus Christ. Ibig sabihin po dito, kaya hindi pwedeng magtagumpay ang isang tao sa kasalanan at kamatayan kung hindi lang sa pamamagitan ni Kristo. Now, alam po natin ang kasalanan, pero anong kamatayan ang pinag-uusapan po natin dito? Yung nga pong nabanggit ko kanina, una, hindi na tayo takot sa kamatayan. Dahil ang may hawak na po ng susi sa kamatayan ay ang ating Panginoon. Ang may hawak na po ng susi ng ating buhay, no, ay ang Panginoon. Kung nais ng Panginoon na ikaw ay mabuhay, mabubuhay ka pa rin. Katulad ng, ako po, hindi ko na alam kung ilang beses po, na halos taon-taon, tinatanong ko ang Lord kapag meron po akong mga
hindi na maganda, na confined po ako, tinatanong ko, Lord, mabubuhay pa ba ako? Meron ka ba bang purpose? Alam niyo po, kung di po ako sumunod sa purpose, sa layunin ng buhay ko, hindi po, matagal na po akong patay. Keeping the purpose of God in your lives will make your life longer. Gusto niyo ba ng mahabang buhay? Huwag po kayong pasaway. Ganun lang po siya kasimple. Kapag po masyado ka ng pasaway, at puno na ang salop. From Old Testament to New Testament, ganyan po siya. Nasa James po yan. Kapag yung kasalanan, nag-mature na, sobra na ang kasalanan, it gives birth to death. Now, another death na talagang ito po ang pinagtagumpayan ng Panginoon ay yung second death, which is the lake of fire. Nasa Revelations po yan. No, ayan po, the death and Hades were thrown into the lake of fire. Alam niyo po yung Hades po ngayon, or Sheol sa Hebrew, ito po yung temporary impyerno ngayon. Kasi po, sa atin, lahat na lang po, lahat na lang ng impyerno ang tawag natin. Pero, ang impyerno po ngayon, kung nasaan ang spirito at kaluluwa ng mga taong wala kay Kristo, ay Hades or Hades or Sheol ang tawag. Pagdating po ng panahon na talagang eternal na, spirit, soul, and body, tayo po ay bubuhayin muli, merong resurrection. No, ang mga nasa langit po ngayon, at saka sa mga impyerno ngayon, mga espiritu at kaluluwa po yan. Pero, pagdating po ng araw, on Judgment Day, bubuhay sa rapture tayo po, kung ikaw ay patay na, no, at hindi natin nadatnan ng rapture, bubuhayin tayo ng Lord, spirit, soul, and body. Which is ito po yung original creation. Na ikaw ay espiritu, tayo po espiritu na merong kaluluwa na nakatira sa katawan. Pero pagbuhay po ng Panginoon sa atin, yung katawan po natin, hindi na po yan mamamatay. Glorified body na po yan. Wala na rin pong baho po yan. Perfect ka na. Daig mo pa ang artista. Sabihin mo sa katabi mo, ating kang chance. Lalo na kaya mo. Kaya nga po, maging yung nasa, yung sa impyerno ngayon sa Hades, ito po ay i-resurrect din na yung katawan po nilang noon na kung paano sila namatay, yun pa rin ang katawan po nila. At itatapon po ang Hades kung nasan po sila sa Lake of Fire. Ang Lake of Fire sa Greek po is Gehenna. So ito po yung tinatawag natin lahat, impyerno lang sa atin. No, Gehenna, impyerno, Hades or Hades, Sheol ay impyerno. Actually po, hindi po, marami po yan. Mas matindi pa. Ang wala po sa Bible, purgatorio. Huwag na kayong maghintay pa na mag-combantrin pa kayo. No, wala na pong chance ang iko-combantrin pa kayo. Dito na po kayo magpapurga. No, matanggal ang lahat ng masasamang ugali po natin para mag-glorify ang Lord. Amen po ba? So let me begin. Number 1, we have the victory over sin and death because we identify with Christ's death and resurrection. Ina-identify, kinikilala po natin, ina-acknowledge po natin na tayo ay namatay na kasama ni Kristo, no? At tayo muling nabuhay kasama ni Kristo. Saan ho ba sa Bible makikita po yan? Now, ang pag-aaralan po natin ngayon, pwedeng pahina yung blower dito. Thank you. Yung sa aircon. Ang buong pag-aaralan po natin, sa mga sermons po, sa Bible School, tawag po dito expository sermon, na dito lang po natin pag-usapan lahat. Pero may mga ilang Bible verses to support po itong ating gagawing expository sermon. Ang buong chapter po ng Romans 6, pag-uusapan po natin. So mahaba-haba po. Wag po kayong mag-alala. Pag uwi nyo po, pwede nyo pang painit yung sinigang nyo. Amen. Wala naman huwatang umuwi pag no? Wala naman nata nagluluto sa bahay ngayon eh. Datata kayo, kakain sa labas eh. Kahit nasa bahay kayo, pwede kayo kumain sa labas. Labas yung mesa. Anyway, mahaba po ito. Tingnan po natin, sabi po dito sa 1 to 10 muna po sa first point po natin. No? 10 verses na ho ito.
Ang sabi po dito, well then, should we keep on sinning so that God can show us more and more of His wonderful grace? Sa ibang salin po, shall we sin so that grace may abound? Sa Tagalog, so dapat magkasala tayo para sumagana ang biyaya? Ano po ang sagot ni Paul? Of course not. Hindi dapat. Na dahil sa biyaya, ligtas ka sa biyaya, once saved, always saved, magagawa mo na magkasala. Hindi po. Sabi po ni Paul, maliwanag po ito na kapag ikaw ligtas sa biyaya, hindi ikaw mo ligtas ka sa biyaya, pwede ka na magkasala para, sabi kasi ng Bible, habang dumadami ang kasalanan, dumadami ang biyaya. Alam niyo, ibig sabihin lang po nito, yung pong, should we keep on sinning so that God can show us more and more of His wonderful grace? Or kaya po sa ibang salin, should we keep on sinning so that grace may abound? No. Ang ibig sabihin lang po dito, kahit na dumadami pasama ang mundo, mas mabiyaya pa rin sa pagpapatawad ang Panginoon. Ito lang po yung ibig sabihin to. Wala pa rin makakatalo sa pagpapatawad ng Panginoon. Kahit gaano na karami ang kasalanan ng tao, kung ang tao ay tatalikdan ng kasalanan, tatalikuran ng kasalanan, at tatanggapin niya ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas, mabiyaya pa rin magpatawad ang Diyos. Amen. Kaya hindi na tayo dapat magkasala, sabi ni Paul, since we have died to sin. Sabi dito, namatay na tayo sa kasalanan, how can we continue to live in it? Patay na daw tayo sa kasalanan. Nung tinanggap natin ang Panginoon, namatay na tayo sa kasalanan, paano pa tayo magpapatuloy sa kasalanan? Nandyan ho ba kayo? Verse 3, or have you forgotten that when we were joined with Christ Jesus in baptism, sino na pong nabaptize dito? Meron pa ho bang hindi nabaptize? Ito po bakit importante po ang inabilin po ng Lord, baptizing them in the name of the Father, Son, of the Holy Spirit, or baptize them in the name of Jesus. Sabi nga po ni Peter, pareho lamang po yun. Kasi yung name ng Father, Son, and Holy Spirit is Jesus. Alam niyo ho ba yun? The name of Father is baka malito po kayo, no? Pwede pakita yung John 17:12, kung di po ako nagkakamali. John 17:12 and 13. Sabi diyan, while I was with them, I protected them and kept them safe by the name you gave me. Ang nagpipray po dito, nagsasalita si Jesus. Kausap niya ang Father. I protected them and kept them safe by the name you gave me. Binigay ng Ama yung pangalan sa kanya. None has been lost except the one doomed to destruction so that the scripture will be fulfilled. Next verse. I am coming to you now, but I say these things while I am still in the world so that they may have the full measure of the liho. Verse 11 pala, no? Pasobra ako. Verse 11, hindi ito. Ito po, no? Sabi niya, I will remain in the world no longer, but they are still in the world. And I am coming to you, Holy Father. Protect them by the power of your name. Sabi ni Jesus, the name you gave me. Anong pangalan ni Jesus? Sinabi ko na nga, no? Hanggang yan, isipan niyo, kaya lagyo ng Jesus, sa rin alwa, kaya kayo. So, kanino daw pangalan yon? Sa Father. Kaya nga po, hindi siya in the names of the Father, Son, and the Holy Spirit. Because there is only one name na pwede tayong maligtas. There is only one name na baptize po tayo. Jesus' name. Kaya nga po dito, balik po tayo sa Romans, no? We were all already joined with Christ in baptism when we joined Him in His death. Nung sinamahan po natin siya sa kamatayan, paano po nangyari yon? Nasa verse 4, sabi po sa verse 4, no, for we died when we were buried with Christ by baptism. And just as Christ was raised from the dead by the glorious power of the Father, now we also may live new lives. Di ba sa baptism, alam niyo po, ang baptism po natin, hindi po wisik-wisik yan. Amen. Wala pong kaya ang ibig po sabihin ng baptism is baptizo, to immerse. Ibabad, kaya ibabaptize. Kaya nung po binaptize po tayo, inilubog po tayo. Ang sabi po ng verse 4, we died and were buried with Christ by baptism.
And then, nabuhay tayo maguli nung tayo iniaahon. Praise the Lord, iniahon ka ni Pastor. Kundi habang nagpe-pray siya, nakalubog ka, pag-ahon mo, patay ka pa rin. Patay ka na, lalo, no? Pero ito po yung simbolo ng baptism. Na ikaw ay nagpapabaptize na sinasabi mong kasama na akong namatay ni Kristo. At ang aking buhay ngayon, sabi nga po ng Galatians 2:20, I have been crucified with Christ and I no longer live. Hindi na ako nabubuhay, but Christ lives in me. Si Kristo nang nabubuhay sa akin. The life that I live in this body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. So hindi na po tayo ang nabubuhay dapat sa sarili po natin. Sino ang nabubuhay? Si Kristo. Sa verse 5, tuloy po natin ang Romans, since we have been united with Him in His death, nakipag-isa tayo sa Kanyang kamatayan by baptism, remember, we will also be raised to a new life as He was. Another, life. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina, posibleng mamamatay pa tayo ngayon kung di magra-rapture. Pag namatay ka, bibigyan ka ng bagong buhay ng Lord. Merong resurrection. Kaya huwag tayong mag-alala dun sa mga namatay natin, sa mga mahal natin sa buhay na namatay, pero na kay Kristo naman, huwag tayong mag-alala. Magkikita pa rin tayo, meron pa rin grand reunion sa langit. Amen. Alam niyo po, dapat pag Kristiyano ka, maniwala ka na merong langit at impyerno. Kasi yung hindi naniniwala po sa langit at impyerno, malalaman nila na totoong mayroong impyerno pag nandoon na sila sa impyerno. Kaya lang, huli na. No, huli na. Doon na sila magsisigaw, patawarin mo ako, Ama! Patawarin mo ako, Diyos ko! Habang buhay po tayo, dito na tayo sumigaw, patawarin niyo po ako, Ama! Ayoko po mapunta ng impyerno, baguhin niyo po ang buhay ko. Dito nga na dapat magsalita ng ganon. No? At wag niyo pong pakinggan yung iba. Hindi, kapag namatay ka, wala namang langit at impyerno. Pag namatay ka, wala ka na lang. I'm sure meron sa atin dito naka-experience sa kayo ng mga espiritu, ng mga multo. Huwag mong tingnan yung katabi mo. No, buhay pa yan. Sino na naka-experience sa inyong multo? Na totoo pong multo na nakita nyo? Alam niyo po yung famous dito sa Telebastagan, Baliti, yung white lady po dyan, dahil nandyan po yung company po namin, na natulog po ako for the first time. At akala ko yung katabi ko yung driver pa rin po namin sa company. Pero sabi ko, ba't nakakumot ito? Ang ganda ng kumot po, walang lukot po, parang linen. Gigising ko sana, ay baka pagod. Pagbaba ko, nandun yung driver, sino yung kako? At marami po akong experience yan, nakita ko ng face-to-face. Meron pa ho yung natutulog kami, meron kami bisitang Amerikano, na kasama ko siyang natutulog, at hanggang alas 4 nagkukwento siya, dahil in love siya sa isang youth po natin dito. Sabi ko, matulog ka na. Mamaya-maya may kumakatok sa kwarto namin. Mani, kanya. Alas 4, sabi po niya sa akin, sino yan, kanya? Ba't nandiyan sa loob? Di ba nakalaklat ang buong bahay? Bukas ko na lang explain sa iyo, kako, matulog ka na, kako. At saka po sa mga demon possessed, may mga na-experience na rin ho tayong mga demon possessed, na kung saan na kahit po 7 lalaking malalakas, malaking katawan, sina Pastor Liz, Pastor Francis, nung di pa sila pastor, nung Pastor Jun, no, pinagtatalsik lang po yan. At nung napalayas po namin ng demonyo, nung nandiyan po yung demonyo, kausap namin Kapampangan. No, makukukin, Kapampangan po. Pero nung lumaya po sa 7 demonyo, yung pong bata, na call center agent, taga Baguio pala. Kinakausap namin Kapampangan, Tagalog po kanya. 1 month pa lang po ako dito, di ako marunong ng Kapampangan. Maniniwala ka, kapatid. Gusto mong maniwala na mayroong langit at impyerno? Matulog ka mamaya sa lapyeta. Meron din po dyan. No? Tulog ka mamaya. So sabi, wala namang kaluluwa, walang ano. Sumigaw ka pa. Kung may kaluluwa, pakita kayo, sumigaw ka pa. At umanda ka na, no? Kapag sumigaw ka na ng ganon. So meron pong impyerno na dapat iwasan at merong langit na dapat tayong pumaroon. Kung bakit namatay si Kristo, gusto po niya na hindi tayo maparusahan sa impyerno, kundi mapunta sa langit kahit makasalanan tayo dahil binayaran na niya ang ating mga kasalanan
sa krus ng Kalbaryo. Amen. Pero ngayong ikaw ay born again, napatay ka na sa kasalanan, huwag mo nang sadyain, magkasala pa. Amen po ba? Sabi po sa verse 6, we know that our old sinful selves, yung dating buhay nating makasalanan, were crucified with Christ. Nakapako na, katulad po yung sa Galatians 2:20, so that sin might lose its power in our lives. Wala nang kapangyarihan ang kasalanan po sa atin. Amen. Yung, kung ikaw ay nagkakasala, kung minsan yung nabibigla ka lang, hindi mo sinasadya, pero ikaw ay malaya na, hindi mo pwedeng sabihin, yung mga hindi Kristiyano, nung hindi pa tayo Kristiyano, hindi mo mapigilan sumugal, hindi mo mapigilan na magbisyo, hindi mo mapigilan magmura, pero ngayon, lahat ng yan, napipigil mo na dahil born again ka na. No, isa sa elemento ng ingredients po ng fruit of the Spirit sa Galatians 5:22-23 is self-control. Meron kang self-control. Mali po pag nag-pray ka sa Diyos, Lord, kontrolin mo po ako. That is wrong. Hindi tutugon, tandaan niyo po ito, hindi tutugon ang Diyos sa panalangin na kumukontra sa kanyang mga salita. Hindi kokontrain ng Diyos ang kanyang salita. Kaya ngayon po, kung mananalangin tayo, Lord, sana wala ng giyera sa buong mundo. Pwede pong ipanalangin natin sa Pilipinas walang giyera. Pero sa Middle East, nakaprophesy po yan. Nasa Bible, magkakagera at magkakagera. Dahil nakasulat. Yung pong gusto na lang natin, dito tayo sa mundong ito, hindi na magwakas ang mundo. Na Lord, sana hindi na po magwakas ang mundo, dito na lang po kami. Hindi rin po tutugunin ng Lord yan. Bakit? Wala yan sa salita ng Diyos. Yung panalangin mo, Lord, sana mamatay na itong kapitbahay ko. Ang sama-sama ng ugali, yung basura nililipat sa harapan namin. No? Maraming nagtingin na, maraming ganyan no? Pero hindi rin tutugunin ng Diyos yan. Anong sabi ng Lord? Mahalin mo ang iyong kaaway. Ang punto ko lang po dito, pag nananalangin tayo, the most effective prayer that we can give or offer to God is praying according to His Word, according to His will. Amen. Lord, sinabi mo sa iyong salita na magpo-provide ka, hindi ako magkukulang. Aansarin po ng Lord yon. According to your riches, Lord. Lord, may karamdaman ako ngayon. Sinabi mo sa iyong salita, ikaw ang aking Jehovah Rapha. By your stripes, magaling na ako. Tutugunin ng Lord ang mga yan dahil yan ay pangako niya, nasa salita niya. Lord, sinabi mo, hindi mo ako iiwan at hindi mo ako pababayaan. Tutugunin ng Lord yan. This coming Tuesday daw po, magtataas na naman ng diesel up to 150. Ako po, V-Power diesel, baka 160 something po yun. Alam niyo po, magtaasan ang lahat ng yan. Ang pinakasusi po, hindi panic buying. Pag nag-panic buying ka, hanggang kailan pwede yung binili mo? Pag nawala na, ano nung sasabihin mo? Pupunta ka na sa Diyos? Mga balasubas po yung ganyan. Kapag may kailangan na, sa Diyos na sila. Ang Diyos po, hindi po siya panghuli. We need to seek God first above all things. So kapag sinik ko na, Pastor, ang Panginoon, pwede na ako mag-panic buying? Hindi po. Kung tutay ka na nalangin, hindi ka lalong magpa-panic buying dahil pinagkakatiwala mo na sa Lord ang buhay mo. Na hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya iiwan. Eh nung pandemic nga, marami sa atin walang trabaho, nasa bahay lang. Pero nagutom ba tayo? Hindi. Nung nagkita-kita tayo muli, migsita ba kopapin eh. Marami pong tumaba po sa inyo. Bakit? Sabi po ng Lord, the Lord is my shepherd. Sabi po ng kanyang salita, the Lord is my shepherd. Hindi ako magkukulang. I lack nothing. Kapag ang Panginoon ang shepherd mo, anong ibig sabihin pag shepherd mo ang Lord? Siya ang nasusunod. Kailanman hindi masusunod yung tupa sa pastol. Pastol ang nasusunod. Sinong pastol po natin? Ang Panginoon. Kung ang Panginoon ang nasusunod sa buhay mo, kapatid, huwag kang mag-panic buying. Kahit kailan, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Tuloy po natin. Anong verse na ba tayo? Verse 7. Or yung sa 6 pala, we are no longer slaves to sin.
Hindi na tayo alipin ng kasalanan. Verse 7, for when we died with Christ, we were set free from the power of sin. Nung tayo'y namatay kasama ni Kristo sa baptism, no? Tayo po ay kasama, nawalan na ng kapangyarihan ng kasalanan sa atin, kaya hindi mo na pwedeng sabihin na natukso kasi ako. Hindi, ginusto mo rin. Hindi ka lang natukso, ginusto mo rin. Dahil wala nang kapangyarihan, maliwanag po sa binabasa natin, wala nang kapangyarihan ang kasalanan sa atin. This is very, very important na ito po ay maisa puso po natin. Sa atin, para hindi po natin sabihin, Lord, bakit po ko pinabayaan magkasala? Hindi, ginusto mo. Amen po ba? Kaya nga po dito, wala nang kapangyarihan ng kasalanan. And since we died with Christ, we know we will also live with Him. We are sure of this because Christ was raised from the dead. Sigurado kami dito, sabi ni Apostle Paul, dahil alam namin, nagre-resurrect ang Lord. Pero wala naman sa resurrection si Apostle Paul. Kailan niya nalaman na nag-resurrect nga si Kristo? Nung papunta po siya ng Damascus para po usigin, parusahan ang mga Kristiyano. Nagpakita ang Lord sa road to Damascus sa kanya. At doon na po ang kanyang transformation. Na born again po siya. At ang ginagamit niyang pangalan po noon is Saul pa lang. Saul is a Hebrew name. Ngayon, dahil po siya ay apostle to the Gentiles, ang Paul po is Gentile name or Greek name ng Saul. Hindi po totoo yung mga sinasabi nila, nung na-born again si Paul, nagpalit siya ng pangalan. Hindi po siya nagpalit ng pangalan, kundi yung pangalan niya, ginamit niya yung pang-Greek po, yung pang-Gentiles. Para po, kasi kung gagamitin po niya yung pangalan niyang pang-Hebrew, dahil maraming galit sa mga Hudyo, katulad ngayon, hanggang ngayon maraming galit sa Hudyo, hindi ka po nila papansinin. Kaya ginamit po niya Paul. Now, so much for that. And then, ang sabi ho dito, ulitin ko lang po, no? We are sure of this because Christ was raised from the dead and He will never die again. Hindi na siya muling mamamatay. Sabi dito, death no longer has any power over Him. When He died once to break the power of sin. No, He died once at hindi na po siya kailangan mamatay pa. But now that He lives for the glory of God. Now, the question is, what if kung hindi nag-resurrect ang Lord? What if kung hindi totoong nabuhay maguli ang Panginoon? Dito po sa 1 Corinthians 15, 13, 19, sabi po dito, For if there is no resurrection of the dead, kung wala daw po pagkabuhay maguli, kasi ito po yung isa sa mainit na topic sa Corinthian church, na maraming nagsasabi kahit Kristiyano na, ay wala nang resurrection, ang langit at lupa, dito na siya. Kaya ang alam po nila, dito ka na pagpapalain, masagana ng buhay mo, ito na ang langit. Now, sabi po ni Paul, kung walang resurrection of the dead, then Christ has not been raised either. And then verse 14, and if Christ has not been raised, then all our preaching is useless and your faith is useless. Kung hindi na buhay mag-uli, yung preaching po namin, preaching ng mga apostol, at yung pananampalataya natin, walang kabuluhan. Verse 15, we apostles will all be lying about God. Ang mga apostol, kahit po kami ngayon, nagsisinungaling patungkol sa Diyos kung hindi buhay si Kristo. For we have said that God raised Christ from the grave. But that can't be true if there is no resurrection of the dead. And if there is no resurrection of the dead, then Christ has not been raised. Verse 17, and if Christ has not been raised, then your faith is useless and you are still guilty of your sins. Sa impyerno ka pa rin, wala pa rin kapatawaran ng kasalanan mo. Pero praise the Lord, buhay ang Panginoon. Alive, alive, alive forevermore. In that case, sasabi dito, all who have died believing in Christ are lost. Yung namatay sa pananampalataya kay Kristo, wala, impyerno pa rin sila. And if our hope in Christ is only for this life, kung yung pag-asa lang natin, na sumagana ang buhay natin dito, magandang bagay, magandang buhay, kung ito lang ang inaasahan mo, ang sabi po ni Paul, we are more to be pitied than anyone in the world. Tayo na ang pinakakawawa sa buong mundo kung patay ang Panginoon. Pero hindi po, tayo ang pinagpala sa buong mundo dahil buhay ang Panginoon.
Ang sabi po nila, hindi totoong buhay ang Panginoon. Noon pa man, hanggang ngayon, umiikot po ito sa Israel. Ninakaw lang daw po yung bangkay ng Panginoon. Paano nanakawin? Nung buhay siya, hindi siya pinagtatanggol eh. Anong gagawin sa bangkay? Dapat nung buhay siya, pinagtanggol na siya. Pero ngayon, nanakawin yung bangkay. Nadurug-durug po ng mga sugat. Then sabi po nila, hindi na. Yung iba naman, medyo na gano'n lang si Kristo na parang nawalang malay. Ikaw ba naman kaya tusukin ng pako, 9 o'clock to 3 o'clock, ilang oras po yung nakapako sa krus, binutas dito, nagbuhos yung makakabangon ka ba after 3 days para tumakas at itulak mo yung napakalaking bato? So, hindi po totoo. Paano mong nanakawin yung bangkay, merong nakabantay na mga sundalo? At nakaselyo po ng tanikalang bakal ang bato. No? Kaya nga po, alam nyo, praise the Lord. Ako po I still remember, no, na ko lang po ngayon. Nung na-diagnose po ako, dito pa lang ako noon, hindi pa sa National Kidney, dito po sa Deyang, sabi ng doktor, magdadialysis ako. Para po akong binuhusan ng malamig at mainit na tubig. Bagamat hindi ko pa naintindihan ng dialysis noon, hindi pa ganun kauso. Ngayon po, ang dami nang nakikiuso. Ang dami pong mga teenager na dinadialysis po ngayon dahil sa lifestyle, dahil sa kinakain. Anyway, so much for that po, no? Ang sabi kong ganyan, nung nasa bahay na po ako, kailangan kong malaman kung yung pag-attend ko sa Calvary at yung Bible na ito ay totoong salita ng Diyos. Nag-enroll po ako sa Bible School. No? Sabi ko sa Lord, kung totoo ka, magpapastor po ako. Kagaya ng panawagan mo sa akin mula po ng kabataan pa ako kako. Pero nais kong malaman kung totoo ka nga at totoo yung Bible. Pinatanayan po ng Lord, napakahirap po nito. Totoo po ang Bible. Kung ito po ay hindi sulat lang ng tao, dapat natalo na po ito ng mga sulat ni Socrates, ni Jose Rizal, tsaka po yung mga magagaling na manulat ngayon. Pero ito pong Bible, ito lang po ang librong buhay. Na more than 2,000 prophecy, accurately, nangyari na. More than 300 prophecies about Christ, tinupad lahat ni Kristo. Mga prophecy po ngayon, nangyayari kung nagbabasa kayo ng Bible. Nangyayari na po. Accurately, hindi lang paahapyaw. Wala pong makakagawa po niyan. Kaya nga po, salamat Lord, nasa totoong pananampalataya ako. Kayo po na nakaupo dyan at kayo po naka-online, na kahit nandyan lang po kayo sa Deyang, nandyan lang sa Imalyari Street. Ang lapit nyo lang. Kung kayo ay na kay Kristo, mapalad na mapalad kayo dahil buhay ang Diyos. Sina Allah, sina Buddha, or si Muhammad po, nabuhay, namatay, hanggang ngayon, nandyan ang libingan po nila, patay. Pero si Kristo, na namatay, siya lamang po ang nabuhay, maguli, at mabubuhay magpakailanman, at malapit nang dumating para sunduin ka at ako, kapatid. Nakahanda na ho ba kayong sunduin kayo ng Panginoon? Amen. Kung yung iba, kung ayaw niya pa, baka mag-aasawa pa kayo, di malakuan kayo. Ayun na kayo dadami. Kahit bigyan niyo pa kami ng invitation, hindi na kami makaka-attend. No? Kayo na lang. This is important po sa atin. No? Sabi diyan, kawawa tayo kung dito lang po. Pero kaya po ngayon, sino ang kawawa? Ang mga taong sumasamba sa hindi talaga Diyos. At yung mga taong hindi sumasamba sa Diyos, ang sinasamba nila, sarili po nila, kawawa po sila. In other words, kawawa ang lahat ng taong wala kay Kristo. Kaya dapat po natin silang abutin. Ipakilala si Kristo sa kanila. Amen po ba? Amen. Number 2, we have victory over sin and death because we consider ourselves dead to sin. Kino-consider niyo ba,
ina-acknowledge nyo ba na dapat patay na tayo sa kasalanan? Katulad ng mga na-discuss natin kanina. Sinabi po doon ni Paul na patay na tayo sa kasalanan, paano pa tayo mabubuhay maguli? But anyway, tutuloy po natin sa Romans 6:11-13. Sabi po dito, so you also should consider yourselves to be dead to the power of sin and alive to God through Christ Jesus. Hindi ka na, bakit ka pa mabubuhay sa kasalanan, mag-enjoy sa kasalanan, patay ka na sa kasalanan. Nabubuhay ka para sa Diyos. And then, ang sabi po dyan, do not let sin control the way you live. Sino daw po ang hindi, tayo po ang hindi mag-aalaw? Sino ba ang hindi mag-aalaw? Ang Diyos? Lord, wag mong i-allow ang kasalanan na i-control ako. Hindi, sabi po dyan, do not let sin, you. Meron pong silent subject dito na you. Tayo, we. Dapat po kaya mali po yung Lord, kontrolin mo po ako. Hindi, meron tayong self-control. Do not let sin control the way you live. Do not give in to sinful desires. Huwag na yung mga sinful desires. Kung minsan, kahit Kristiyano ka na, may mga sinful desire na bumabalik. Huwag mo nang isipin yan, huwag mong pansinin, i-rebuke mo yan. Verse 13, do not let any part of your body, anumang parte ng iyong katawan, become an instrument of evil to serve sin. Huwag niyong hayaan ang parte ng iyong katawan, ang iyong mata na nanonood ng kung ano-anong pornography, ang iyong bibig na nagmumura o nagchichismis pa hanggang ngayon naninira ng tao. Huwag mong gamitin ang iyong kamay sa hindi maganda, sa hindi masama. Huwag mong gamitin ang iyong paa na pupunta kung saan-saan na ikaw ay nililid sa kasalanan to serve evil or as an instrument of evil to serve sin. Instead, give yourselves completely to God. Tanong ko ho sa inyo ngayon, tinanggap na ho ba natin ang Panginoon? Kompleto ho ba nating tinanggap ang Panginoon? Buong buo. At hindi mahahati na may katarungan. Amen ho ba? Hindi po yung, Panginoon, naniniwala po ako sa iyo, sumasamba ako sa inyo. Pero, Lord, itong tanging bisyo kong ito na lang ang ibigay mo sa akin. Hindi siya, Lord, pag ganun ho siya. Ikaw pa rin ang nasusunod. Para sinasabi mong, mas tama ang plano mo kesa sa plano ng Diyos. So give yourselves completely to God, for you were dead, but now you have new life. So use your whole body as an instrument to do what is right for the glory of God. Gamitin daw po natin ang ating katawan na para gawin po kung anong tama, gawin kung anong mabuti, para po sa kaluwalhatian po ng Diyos. Amen. Bibilis ako na po, number 3 na po tayo, 11:35 na po doon. We have victory over sin and death because we rely on grace, not the law. Sabi po kanina sa first point, we identify with Christ's death and resurrection. We consider ourselves dead to sin. Ngayon po, tayo po ay meron ng victory over sin and death because we are relying on the grace of God rather on the law. Pero alam niyo ho ba, marami pong nagpipreach kayo na dapat malaman nyo na sinasabi po nila na huwag ka nang sumunod sa batas. Kundi you are under a curse. Kasi nga naman, kapag sinunod mo ang batas, nagkamali ka lang ng isa, sabi po ng Bible, 0 ka na. Alam niyo ba yon? Kahit, hindi lang po 10 ang batas, 10 po yung 10 moral commandments po ng Panginoon, pero 613 yung batas na ibinigay kay Moses. Isipin niyo po yung 613. Halimbawa, kunwari na lang na perfect mo na 612. Nagkamali ka ng isa, impyerno ka pa rin. Kaya hindi ka pwedeng maligtas ng batas. Amen. Pero, masama ba ang law? Masama ba ang batas? Hindi po. Alam niyo po, kamakailan lang po, madalang lang po kung may papatulan po sa Facebook. Yung pong, gumagawa sila ng, mga Facebook page na yung pong against tithing. Pinatulan ko po. Alam niyo po, sabi ko, ang tithing, hindi yan burden na para maging alipin ka. Hindi ka pagkos, kaya ka nagtitithes para mawala ka sa pagkakaalipin mo sa love of money.
Ang dami pong pumatol sa akin. You are under the law, ganyan, ganyan. No, yung iba kilala ko pa eh. No, hindi ko alam kung alam lang niya na, na ako yon, na iba po kasi yung pangalan na nakalagay. Sabi niya, you are under the law kapag ikaw ay nagta-tithes pa rin kasi ang tithing is under the law. No, number one po, para lang ma-explain ko sa inyo, una ang tithing, hindi po siya nagsimula sa law. Nagsimula siya kay Abraham. No, si Abraham, nung nakita si Melchizedek, typology of Jesus without genealogy, ibinigay po niya yung 10% na nakuha po niya sa plunder, yung kinita niya. Now, sabi nila, pero hindi nag-tithe si Isaac at si Jacob, ang kanyang mga anak. Eh, paano sila magta-tithes? Hindi nila nakikita yung high priest. Kaya nung may high priest na, nabalik po yung tithes nilagay sa law. No, now, gusto ko po sabihin po sa inyo, sabi ni Paul sa Romans 7:7, kung ano ang batas. Sabi po niya, what shall we say then, is the law sinful? Makasalanan ba ang law? Kasi kapag sinunod mo ang law, mapapa-impyerno ka lang dahil di mo siya mape-perfect? Certainly not. Of course not. Nevertheless, I would not have known the sin was had it not been for the law. Hindi ko alam ang kasalanan kung hindi sa batas. For I would not have known what coveting really was if the law had not said, you shall not covet. Hindi ko malalaman. And then sa verse 12 po ng 7, ang sabi po diyan, so then the law is what? Holy. Ano pa ho? And the commandment is holy, righteous, and good. So banal pala, hindi naman masama. Alam niyo po yung sinagot ko doon sa ano? Sabi ni Paul, to the Jews, I became like a Jew. To the under the law, nag-a-under the law ko. Sinusunod ko ang batas. Anong motibo ni Paul? To save some. Ayan po, no, to the Jew, I became like a Jew to win the Jews. To the under the law, I became like one under the law. So sumusunod siya sa batas. Ngayon, hindi naligtas si Paul? No. Kasi hindi siya sumusunod sa batas para maligtas. Sinusunod niya ang batas mo dito para yung kapwa, Hudyo, maabot po niya. In fact, to the Gentiles, nagiging Gentile din po siya. Kung kumakain sila ng baboy, kakain din po siya ng baboy. So kung kumakain po sila ng tidtad, kakain din po ng tidtad si Paul. Mamangan ko bang tidtad? Kanya man yung tidtad yan yung kaya kaninya. Tsaka niya pa sabayan puto. Ne? Tidtad Kabangpangan. Yung tidtad Tagalog, medyo kayangan eh. Dayayangan eh. Naalala ko po yung kwento sa akin nung nagtrabaho daw siya sa Manila, hindi siya ganong marunong magkapangpangan, hindi niya alam yung paksiw sa Tagalog, yung paksi. Sabi niya, pabiling, tsaka yung buntot. Alam pa niya yung paksiw pala. Pabiling paksiw yung ikiw kanya. Tapos, meron pong dinuguan. Hindi rin niya alam sa Tagalog. Sabi niya, pabiling tidtid kanya. Pero konti lang, dagdagan mo naman dugo. Dinagdagan nga yung dugo. No. Well, anyway, nag-a-adjust si Paul. Ang ibig sabihin lang po dito, hindi kasalanan ang pagsunod sa batas kung ang pagsunod natin dahil mahal natin ang Diyos. Hindi para maligtas ka. Alam niyo po, tapos yung huling sinabi ko po doon sa sabi ko sa kanila, kung ngayon pa lang 10%, nahihirapan na kayo, paano pa kung 100%? Tingnan nyo yung sa Book of Acts chapter 2 kako. Kung ngayon pa lang, ang totoo niyan, mahal nyo ang pera at mukha kayong pera. Ganun. No? And then, sabi ko ganyan, ngayon pa lang 10%, hindi mo na maibigay. Paano pa mabibigay ang mo? Sa tunay na Kristiyano, kung yung pera hindi mo maibigay, paano mong ibinigay ang iyong buhay na mas mahalaga sa pera? Amen po ba? Naintindihan niyo ba yun? Ano bang mas mahalaga, yung buhay o yung pera? Kinidnap yung kamag-anak mo, mayaman ka. Sasabihin mo ba na, sayang yung pera? Sige, patayin nyo na lang yan, mas mahalaga sa akin, pera. Hindi po, kaya po yung mga Chinese, kahit ilang milyon po yan, babayaran nila dahil mahalaga ang buhay. Ngayon, kung halimbawa, nag-offering ka dito, hindi naman wala naman dapat offering dyan. Hindi dapat wala tayong aircon, walang church. Wala tayong pambayad sa kuryente, mga lamaran. No? Gusto mo, tapos kapag may service, minsan mga service natin, lalo na Miyerkules, libre pagkain, yun lang ang gusto mo. Lamaran ka talaga. No, pero yung ano po, eto po, no,
sasagot sana po ako panghuli sa kanila, yung pong, tulad po dito, yung kay Paul. Sabi ko, yung pinag-uusapan sa Galatians na dapat hindi, kasi sa Galatians, dinisip po sila ng mga Judaizers, mga Hudyong naniniwala kay Kristo. At the same time, para baligtas ka, kailangan mong i-fulfill ang law. So sabi nila, and the most important law para sa kanila is tuli. So para baligtas kayo, kayong mga hentil na lalaki, magpatuli kayo katulad namin. Para maligtas kayo. So circumcision po yung ano doon. Kaya kasalanan, gusto ko sa tanong sa kanila, kayo ba ay nagpatuli? So under the law kayo. Kung sasabihin nyo, kasi tuli na ako nung na-born again ako eh. Kung sasabihin nyo ganun, may mga anak kayong lalaki, pamangkin na lalaki. Kung pinatuli nyo sila, at alam mong yan ay batas, so under the law kayo. Supot kayo ngayon, kako. Hindi. Bakit po? Ang circumcision is under the law. Number 1 requirement sa mga lalaki. Kailangan patuli. Under the law. Hindi ka na ba magpapatuli dahil mag-under the law? No. Kasalanan lang ang pagsunod sa commandment sa batas kung yan ay tinuturing mong parang ikaw ay maligtas. Tayo ay ligtas sa grace ng Lord. We rely on grace. Pero kaya tayo sumusunod sa law, una, dahil mahal natin ang Diyos. Pangalawa, ang law ay banal, righteous. Kaya kung susunod ka sa batas ng Diyos, magiging matino, pinagpala ang buhay mo. Hindi kaligtasan ang pinag-uusapan. Amen po ba? Kaya pero pag may nagsasabi sa'yo, nagtatights kayo, ay under the law kayo. Hindi kaya kami nagtatights. Una, mahal namin ang Diyos. Pangalawa, para maging masagana ang buhay namin. Amen. Yun lang po. Kasalanan lang po ang pagsunod sa mga commandments kapag tinuturing mong yan para ikaw ay maligtas. Hindi tayo ligtas sa pagsunod sa commandments o the law. Amen. Ligtas tayo sa biyaya at yan ay regalo ng Diyos sa atin. Palakpakan po ang Panginoon. 11:44 na po, pero meron po tayong ilang verse sa chapter 6. Tapusin na po natin chapter 6. No? Sin is no longer your master, for you no longer live under the requirements of the law. Hindi mo na siya master dahil ikaw ay under the grace. Instead, you live under the freedom of God's grace. Hindi ka na dapat nagkakasala. Dahil hindi ka na under the law. Under the grace of God ka na. Alam niyo po, nung marami po pinapaalala Holy Spirit sa akin ngayon, doon pong Wednesday, sino pong nag-attend ng 7 palabras po natin? 7 last words. Nabanggit ko po doon yung first word po ni Jesus. First last word po ni Jesus is yung, Father, forgive them. Even though they know what they're doing. No, pansinin niyo po. Father, forgive them, for they do not know what they're doing. What about now? Alam mo ba kapag nagkakasala ka, yan ay kasalanan? Ano po yung pinatawad ni Kristo doon? Yung mga taong hindi nila alam na sila ay nagkakasala. Pero kung alam mong nagkakasala ka at Kristiyano ka na, ano po dyan? Anong consequence yan? Hebrews 10:26. No? Sabi po dyan, if we deliberately keep on sinning, tayo sinasadya nating magkasala. Remember, alam na po natin, kasi sabi ng Panginoon, Father, forgive them for they do not know what they're doing. Pero, kaya pong edad nyo ngayon, balo yun naman yung pangawan tamo. Yan eh. Balo mo yung marok. Amen po ba? Maraming obvious na, yung pong naglalasing, nagsusugal, mga obvious po yan. Pero yung hindi obvious, pero alam mo rin, yung, hindi mo na ako mag-attend ngayon. Magkikipag-birthday ako. Tama ba yun o hindi? Pastor, tama kasi once a year lang yung birthday. Ang birthday, kung minsan whole day yan hanggang gabi. Ang pag-attend ng church, 2 oras lang. Mag-attend ka muna ng church, seek ye first. Amen po ba? Yung sabi mong, Lord, parang short ako ngayon. Hindi mo na ako mag-offering. Tama ba yun o hindi? Mali.
Kasi sabi ng Panginoon, tignan niyo yung babaeng balo. Wala na siyang pera, yun na lang ang huling pera niya, 2 kusing na lang ang pera niya. Kumbaga po sa ano na natin, 2 mamera na lang. No, yung pera niya, inihulog pa niya. Hindi sinabi ng Lord, dapat hindi na hinulog ng babae yun. Kasi wala na siyang pera. Hindi po kasi, kung nawawalan ka na, parang wala ka ng biyaya, magbigay ka. Because the more you give, the more you will receive. Because it is in giving that we receive. You will never receive God's blessing if you don't know how to give, especially generously and cheerfully. Amen. So, kung sinasadya mo pa rin magkasala, sabi po dito, low bat na ako, 10% niya mo. Ay, salamat, Pastor. After we have received the knowledge of truth, nalaman mo muna yung katotohanan, no sacrifice is sin, for sins is left. Alam niyo po ang pagkakaunawa ko dito? No sacrifice is sins for... Kasi kaya tayo napatawad, merong sakripisyo sa kasalanan natin kay Kristo. So kung walang sakripisyo sa kasalanan, ibig sabihin, wala nang kapatawaran. Ang tindi po, pero binabaliwala ng maraming pastor ito. Verse 27, sabi po diyan, but only a fearful expectation of judgment and the raging, mete na kaya ta? Yakapamamate. No. Be alive. In Jesus' name. But only fearful expectation of judgment and raging fire that will consume the enemies of God. So wala nang kapatawaran ng kasalanan mo. Ang dapat mo na lang expect ngayon dahil sinasadya mo pang nag-enjoy ka sa kasalanan, yung judgment ng Panginoon na idadalan ka sa impyerno. This is the word of God. Verse 28, sabi po dyan, anyone who rejected the law of Moses died without mercy on the testimony of 2 or 3 witnesses. Yung nagkakamali daw po, nagkakasala sa batas, under Moses, pinapatay po na walang awa, without mercy. Ini-stone to death ng 2 o 3 witnesses. Verse 29, sabi diyan, how much more severely do you think? Mas matindi, sabi, mas malala. No, isipin nyo, mas malala yung someone deserves to be punished who has trampled the Son of God underfoot. Kapag sinadya mong magkasala ka, mas matindi. Hindi po matindi hindi matindi ng Old Testament pag nagkasala. Buti ngayon, under the grace of God, hindi po. Mas mahirap po ngayon, lalo na kasi sinasadya mong magkasala. Noon po, mamamatay ka lang kapag nahuli kang nagkasala. At saka po, mamamatay ka lang kapag talagang sukdulan ng kasalanan mo sa Diyos, katulad nung bumaba siya kay Abraham, na umabot na sa trono ko ang kasalanan ng Sodom at Gomorrah sa kanilang kabaklaan at katomboyan, ang sabi po ng Panginoon. Titignan ko kung gaano sila, gaano nga sila makasalanan, kung dapat nga silang mamatay. Alam po natin ang nangyari. Talamak na po. Talamak po ang nila. Kumbaga po kay Fernando, puno na ang salop. Dapat nang kalusin. Di ho ba? Nasa Bible yan. James, when sin, James 1:14 or 15 nata, kapag ang kasalanan ay full-grown na, matured na, it gives birth to death. Na mamamatay ka na. So, ayan po, after desire conceived, it gives birth to death, and sin when it is full-grown. Puno na ang salop yung kasalanan. Ito yung mga anak na ng kamatayan. Kamatayang physical pwede at kamatayan, lalo na spiritual. Amen po ba? Tuloy po natin pala yung kanina, yung Hebrews, no? Di pa ako tapos. And then, sabi po dyan, niyuyurakan mo ang Son of God, si Jesus, kapag ikaw ay deliberately sinasadya mong magkasala, who has tinitrato mo rin unholy thing the blood of the covenant that sanctified them. At parang hindi banal ang dugo na naglinis sa'yo. At who has insulted, iniinsulto mo ang Holy Spirit, the Spirit of grace. Kaya balik po tayo sa Romans. No, hindi na daw tayo po alipin ng kasalanan dahil hindi na tayo under the law, under the grace of God. Pero kapag sinadya mo, pumunta ka sa Hebrews 10:26 kung ano po ang sagot doon. Well then, since God's grace has set us free from the law, does that mean we can go on sinning? Of course not. No, pinasalaya tayo sa grace? Hindi, ligtas tayo sa grace. Once saved, always saved. Sabi ni Paul, of course not. Don't you realize that you become the slave of whatever you choose to obey? Hindi nyo ba nalalaman ang sabi ni Paul na kayo'y nagiging alipin na kung sino man o kung ano man ang iyong sundin, sinusunod mo ang kasalanan,
ikaw ay alipin ng kasalanan, you can be a slave to sin which leads to what? To death, sa impyerno. Ang kausap po dito, mga ligtas na, Roman Christians. Pero sinasabi ni Paul, kung kayo'y magpapatuloy, magpapaalipin sa kasalanan, no, yan ay magdadala sa inyo sa kamatayan, sa impyerno. Or you can choose to obey God which leads to righteous living, to righteousness. It is a choice kung sino ang nais mong sundin, kung sino ang gusto mong sundin. Kasalanan o ang Diyos, which leads to righteous living. Thank God, once you were slaves of sin, but now you wholeheartedly obey this teaching we have given you. Salamat na lang, buong puso nyo na sinusunod ang katuruan na ito. Now you have free. Nakarina ako. Now you are free from your slavery to sin and you have become slaves to righteous living. Tayo po slave pa rin. Slave pa rin tayo pero slave to righteousness. Because of the weakness of human nature, no? Nalalaktawan ko na lang po ito para mabilis. I-explain ng Paul na pinapagaan lang niya iba yung ilustrasyon niya. Doon sa naka-highlight na lang po tayo. Now you must give yourselves to be slaves to righteous living so that you will become what? Holy. Now, iba po, ang righteousness saka po holiness, magkadikit yan, pero magkaiba pa rin. Ano yung pagkakaiba niya? Ang righteousness, gift of God, in-impute po sa atin. Naging righteous tayo, kaya nga po declaration natin, by grace, I am righteous, it's all because of Jesus. 2 Corinthians 5:21. We were made righteous because of Jesus. And then, gayong ikaw ay righteous na, ang sinasabi po sa verse na yan, so that you will become holy. Dapat yan ay magbunga ng kabanalan. So, ang kabanalan ay more on sa gawa, sa iyong pinapakita sa iyong buhay. Kaya, anong sabi ni Peter? Be holy in all you do. For it is written, ayan po, sabi po dyan, just as He who called you is holy, so be holy in all you do. Sa lahat ng ginagawa mo. For it is written, be holy because I am holy. Hindi sinabi ni Peter, be righteous kasi righteous na ang mga kausap niya. Ngayon, kung righteous talaga kayo, dapat yan, kung ikaw ay talagang righteous, magbubunga po ng kabanalan ang buhay mo. Lahat po na nakaunawa nun magsabing Amen. And then, saan po tayo? Verse 20, 20. When you were slaves to sin, you were free from the obligation to do right. Amen. Ibig sabihin po nito, nung ikaw ay nasa kasalanan, wala kang obligasyon gawin ng tama. Pero ngayon, na nasa righteousness ka na, meron kang obligasyon. Sabi nila, wala daw. Meron. Ano yon? Sabi nila, wala. Pero hindi nila alam. Meron. Kala nilang nila, wala. Ano po yan? Obligation to do what is right. And what was the result? You are now ashamed of the things you used to do. Things that end in eternal doom. Yung kinaiya mong kasalanan nun, anong resulto nun? Impyerno. But now you are free from the power of sin and have become slaves of God. Tayo ay mga alipin ng Diyos. Sa lahat ng mga alipin, tayo ang mga pinagpala. Hindi po totoong hindi na tayo alipin. Hindi na totoong hindi tayo magsaserve. Tayo yung mga anak ng Diyos. Opo, mga anak tayo ng Diyos na naglilingkod sa Diyos. Now, you do those things and lead to holiness. Sabi diyan, now you do those things that lead to holiness and the result is what? Eternal life. Opo, ligtas na tayo ngayon, pero kailangan magpatuloy ka sa pamumuhay sa kabanalan. Ang sabi ng Revelation, sa mga huling araw, ang masama ay magpapatuloy na magiging masama. Pero yung pinabanal ng Diyos, patuloy na mamumuhay ng banal. Nakatulad ng sinabi ni Paul dito, na now you do those things that lead to holiness, the result is eternal life. Sabi po dyan, no, kung gusto mo ng eternal life, magpatuloy ka sa kabanalan. Kung totoong matuwid tayo'y mabubuhay na may kabanalan. And then last verse, sabi po dito, for the wages of sin is what? Ang bunga ng ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sinasabi po ni Paul to, kung pipiliin nyo pa rin magkasala, sabi po sa mga ni Paul sa Romano, ang kabayaran niyan ay kasalanan. Ngunit, yung regalo, kaloob ng Diyos, the free gift of God is eternal life. No, kagaya ng in-explain po ni Paul, through Christ Jesus,
Hindi lang po hanggang kay Jesus, our Lord. Kung ikaw ay ligtas talaga, our Lord, tinatawag nating Lord, masusunod si Kristo. Amen. Ulitin ko po ito. Pinatuwid tayo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, kaya siya namatay. Matuwid na po tayo. Ngayon, ang bunga niyan, ano po? Kabanalan, by doing good works for the glory of God. Amen po ba? So mag-review na po tayo. Sino pala naliwanagan? Amen. So maliwanag po ngayon, kapag Kristiyano ka na, hindi ka na mamumuhay na sinasadya mong magkasala. Amen. Mag-review po tayo. Victory over sin and death. Identify with Christ's death and resurrection. Consider ourselves dead to sin. Rely on grace, not the law. Last verse before we take the Holy Communion, Colossians 2:14-15. He canceled the record of the charges against us, and took it away by nailing it to the cross. Lahat ng pagkakasala natin at bunga ng kasalanan na sumpa, karamdaman, ipinako kasama sa krus. Ang sabi po dito, in this way, Jesus disarmed the spiritual rulers and authorities. Ang lahat ng mga demonyo, maging si Satanas at ang kanyang mga leader, tinanggalan na niya ng armas. Ito po ang maganda, he shamed them publicly. Ipinahiya sila by his victory over them on the cross. 3 araw nagsasaya si kamatayan at ang mga demonyo, si Satanas at mga fallen angels, nung namatay si Kristo. Pero hindi nila alam, nung nabuhay sila muli, nawalan po sila ng power. Wala nang kapangyarihan si Satanas sa iyo, kapatid, kung hindi mo siya papayagan. Dahil sabi diyan, tinanggalan na niya ng armas ang mga demonyo, ang mga diablo, at pinahiya ng Panginoon. Kung alam po nila na ang Panginoon, ito palang plano niya para iligtas ang sakataon, hindi po udyukan ni Satanas si Judas para ipapako sa krus si Kristo. Pero wala silang alam, ganito po katalino ang Panginoon. Ganito po, ka-powerful po ang Panginoon. Amen po ba? Na siya po ay muling nabuhay, nagulat po sila, lahat po ng puwersa ng impyerno ay nasa tomb of Jesus, nasa nicho ng Panginoon. Nung pong nabuhay siya mag-uli, nagtalsikan ang lahat ng kakampon ng kadiliman, nagulat sila at buhay ang Panginoon. Buhay ang Panginoon. Buhay ang Panginoon. Hallelujah. Tayo po lahat ay tumayo.